pinagbabasag yung mga establishment. Nako. Sinira mga stoplight, correct po. Diba? Thank you very much, Secretary John Vic Rimulya, Secretary Henry Aguda, and NP Chief General Natatis Jr. Kanina sa tanong patungkol kay Chavit Singson, ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally itong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natatis Jr. and of course the DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Nako po. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Kakasuhan. Kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, may we know the President's reaction to the violence that happened in Recto and in Mendiola, which are areas very close to Malacanang. Ano po yung kanyang marching order bukod doon sa nasabi ni Secretary Rimulya earlier to get to the bottom of the mess? Muli, nasabi na rin po ni Secretary John Vic Rimulya, pati na po ni PNP Chief, Acting PNP Chief General Natatis Jr. kung ano po ang dapat. Totoo po yan, ma'am. Ay, Sir Ronnie. Hindi ito mangyayari isang beses, pero mas gugustuhin natin na hindi na muling mangyari. Pero handa po ang kapulisan at ang administrasyon sa mga ganitong pangyayari. So, wag na po sila ulit magtangka. Just a follow-up question. Malinaw, maliwanag po yung naging panawagan dun sa mga legitimate rallies. They want accountability. They want politicians, all corrupt actors to be jailed. What policies are being drafted or put in place to make sure that the president yun ang dapat, yung sa anti-corruption, to have concrete measures against corrupt actors? Binuo po ang ICI para siyang gumawa ng mas malalimang investigasyon. Hindi po makikialam ang Pangulo sa mga aring mangyari o maaaring gawin at maaaring maimbestigahan ng ICI members. Ay, mga kababayan, yan, yung ICI na yan, diyan natin malalaman, mga kababayan, kasi marami pong matutuklasan tayo diyan. Maniwala kayo, no? Yung mga salin ng mga politiko na hindi pa nabubuksan, panigurado po magkakaalaman diyan. Lalo na yung mga sangkot na politiko diyan sa mga maanumalyang flood control, panigurado. Diyan natin malalaman kung sino-sino talaga ang mga nakinabang diyan. Yun nga sinasabi ni Vice Ganda, no, na dapat talaga managot ang dapat managot. Ayun, sang-ayon ako sa sinabi ni Vice Ganda, mga kababayan. Sang-ayon po ba kayo sa sinabi ni Vice Ganda na challenge niya si BBM, nakikita siya ng taong bayan, no? Although challenge ba yun or ano, hindi yata, or kayo na ang humusga, no? Pero para sa akin, challenge yun, no? Para sa aking opinion na ang Pangulo, mga kababayan, no, ay inaano niya, kumbaga, kung sino yung dapat managot ay managot, makulong, no, panagutin sa taong bayan, no, para malaman kung talagang siya ay, no, ano talaga sa korupsyon. Kumbaga, hindi siya sangayon, di ba? Kasama mga politiko rito, dapat po sampahan ng kaso. Sino man ang maaaring sangkot dito, lahat ng sangkot dapat masampahan ng kaso. At Nako dapat po. naman ito. Yan ang sinasabi natin.